Hi guys! And today, gawa naman tayo nung nire-request yung frosting ng ensaymada. Yung melted, then lalagyan din natin to ng filling. May recent tayong recipe na pinost ng ensaymada. Doon, Otolis method yung ginamit natin, pero this time, gagamit tayo ng mashed potato kasi ang dami yung request na ganun. Sa mixer, naglagay lang ako ng 240 grams ng ice cold water, 240 grams ng milk, 10 pirasong egg yolks, 100 grams ng mashed potato. Yung mashed potato natin, nilaga ko lang nung lumambot na siya, tsaka ko dinurog habang mainit pa para madurog siya ng maayos. Naglagay din tayo dyan ng 200 grams ng light brown sugar, 800 grams ng bread flour, Sun Moon Star ng Pilmico yung ginagamit ko dyan, 200 grams ng cake flour, wooden spoon naman yung gamit natin dyan ng Pilmico. 20 grams ng instant dry yeast, Fermifan 2-in-1 yung ginagamit kong yeast dyan. Yung last video natin, sa KitchenAid tayo nag-mix. Inabot tayo doon ng mga more than 20 minutes bago tayo matapos. This time, ipapakita ko naman sa inyo kapag sa spiral tayo nag-mix. Hindi kasi pare-pareho talaga yun. Yung tagal kasi ng pag-mix natin ay nakadepende din sa ginagamit yung equipments. Kaya huwag kayong magre-rely kapag meron tayong suggested. Kaya lagi kong pinapakita sa inyo yung texture para masundan nyo. So nakita nyo kanina, nag-time ako and after 6 minutes, nabuo na yung dough, makinis na siya, tsaka ko palang nilagay si butter. Yung butter natin ay 300 grams. Para makuha nyo talaga yung sarap ng totoong ensaymada, gamit kayo na magandang quality ng butter. Nung nilagay ko yung butter, tsaka lang din ako naglagay ng 12 grams ng salt. Minix ko yan, kung nakita nyo yung window pane natin, makinis na talaga yung dough, makintab na siya, and super stretchy na. Okay, binibilog ko yan, then i-rest natin to sa bowl for 40 minutes. After 40 minutes ng proofing sa medyo warm na area, ay makikita nyo, pag hinawakan nyo yung dough, medyo malagkit na siya. Kung ayaw nyo mag-work sa medyo malagkit na dough, pwede nyo gawin, i-rest nyo siya sa warm area for 30 minutes, then ipasok nyo siya sa freezer for 1 hour, then tsaka kayo mag-portion and magbilog para hindi kayo malalagkitan. Pero actually, kapag na-form nyo naman yung gluten ng maayos, ay hindi naman niya masyadong malagkit. Malagkit lang siya ngayon kasi ginilagay nga natin siya sa warm area. Kasi 'di ba, itong ensaymada natin mataas yung butter. So kapag sa cold area, buo rin yung butter mo, so hindi ganun kalagkit yung dough. Pagka nasa warm area naman siya, syempre tunaw yung butter sa dough, kaya siya malagkit. Pinanch down ko lang yung dough natin, then pinortion ko na yan ng 60 grams each. Pwede nyong lakihan yung pagpo-portion, pwede nyong liitan yung timbang. Binilog ko yan, then tatakpan natin yan, i-rest natin siya for 15 minutes. So dito sa video to, makikita niyo yung difference ng texture ng dough gamit yung Otolis method compared dun sa nag-mashed potato. Okay? So pwede kayong hindi gumamit ng molder, pero eto gagamit tayo para dito sa video. Size 5 ounce yan. Then nag-grease na yan ng shortening. Nabilog ko na lahat ng dough natin ulit. Then i-rest natin to for 1 hour. O kaya mag-pinch test kayo. Kapag ganyan na yung dough nyo, ensaymada natin, isa lang yun na yan sa preheated oven, 160 degrees Celsius for 12 to 15 minutes. Or hanggang mag-brown yung top. Magba-brown talaga yung top ng ating ensaymada kasi mataas yung sugar natin. Pero kung ayaw yung mag-brown yan, pwede kayo mag-cold proof. Mas naiiwasan nun yung browning kapag tayo ay nagbe-bake na. So instead na 1 hour nyo lang siya i-rest sa freezer, i-rest nyo siya overnight, then tsaka nyo siya gawin. Okay, pagkaahon natin, tinanggal ko siya sa mga molder, then dito na tayo sa paggawa ng ating buttercream. Ang gagawin kong base dito sa buttercream natin ay condensed buttercream na lang para mas madali siyang gawin. Nag-cream lang ako sa mixer ng 200 grams ng butter. Again, para makuha niyo yung talagang masarap na lasa ng ensaymada, gamit kayo ng masarap na butter. Nung naging magaan na yung ating butter, ayan, unti-unti nating ilalagay yung 200 grams din natin na condensed milk. Remember na kapag mag-whip kayo gamit ang butter, make sure na yung ihahalo nyo ay katulad lang din ng temperature ng butter nyo. So dito nakita nyo kayo na gumamit ako ng cold butter, yung nilagay kong condensed milk ay malamig na malamig. Pagkalagay ko ng condensed milk, minix ko pa yan sa high speed for 6 to 7 minutes hanggang maging magaan na yung buttercream natin.
Hindi na siya basta-basta magi-split. So, dito naman sa isang bowl, kinirim ko naman yung 200 grams din natin cream cheese. Malamig din yung cream cheese natin, kaya gumamit na ako ng separate na bowl para makasiguradong makream siya ng maayos. Wala siyang buo-buong cream cheese. Nung na-cream ko na nga yung cream cheese natin, hinalo ko na dyan yung ating condensed buttercream. Minix ko yan until fully combined. Mga 6 to 7 minutes ko ulit yung minix nung mailagay na natin yung buttercream natin. Kung ayaw nyo ng condensed buttercream na base, pwede nyo siyang gawin sa French buttercream or kaya Swiss buttercream. Same lang din yung gagawin natin. Okay? Pagkalagay nyo ng cream cheese, ganito na yung gagawin nyo. So, pinapasok ko yan sa microwave. Every 5 seconds, binubuksan ko yan, minimix ko hanggang maabot ko yung gusto kong consistency. Yung soft na siya pero hindi nag-i-split yung butter. So, importante yung step na gagawin nyo nung ginagawa nyo yung buttercream para hindi mangyari yon. Again, huwag nyong tatagalan yung pagma-microwave. Dapat every 5 seconds, labas, halo. Para hindi rin naman matunaw masyado yung ating frosting. Nag-separate ako kanina ng kaunting mixture natin ng buttercream para gawin natin siyang filling. Parang bongga, 'di ba? Yung ating ensaymada. Then, ididip na natin yan. Etong ginagawa natin dito ay yung classic. Pero yung ipang toppings natin ay yung nauuso ngayon, yung snow. Pero pwede naman kayong mag-grate na lang ng cheese. Dito, nagmi-mix lang ako. Inabot yung parmesan cheese ko ng 170 grams. Maglalagay na ako dyan ngayon ng 80 grams ng powdered milk. Yung ginagamit nating powdered milk dito ay skim milk, yung brand niya ay yung Milk Boy. Hinalo ko lang yun, then ayun, dinip na natin isa-isa yung ensaymada. Pwede kayong maglagay ng konting sugar dun sa snow natin na toppings. Kaya lang, okay na sa akin yung sweetness na binibigay ng buttercream, tas may peeling pa tayo, kaya hindi na ako naglagay. So, itong video natin na to, may mga kasama tong iba't ibang filling at saka frosting ng ensaymada para maraming pagpipilian yung customer nyo. Kaya lang masyado na mahaba yung video, so upload ko siya ng separate. Kung titignan niyo yung video natin ng ensaymada gamit yung Otolis method, then itong ensaymada natin gamit yung mashed potato, mas makapal yung crumbs nung ensaymada na ginamitan ng mashed potato. Mas matagal din siyang malambot compare sa Otolis method. Kaya lang, kung gusto mo nung medyo mas lighter na texture ng ensaymada, so dun ka sa Otolis method. Pwede rin depende sa budget since mas mura ang Otolis method compare sa mashed potato. So ayun ang mga kalutong tinapay. Sana'y nagustuhan niyo ating video for today. Magkita-kita tayong muli. Ito pong muli ang Lutong Tinapay. Bye-bye!